Mukhang may panibagong chapter na talaga para kay LeBron James matapos siyang lumipat sa Philadelphia 76ers. At isa sa mga batang manlalaro na siguradong excited sa bagong era na ito ay walang iba kundi ang rookie star na si VJ Edgecombe. Sa isang interview, ibinahagi ni Edgecombe ang unang pagkakataon na naka-FaceTime niya ang kanyang bagong teammate na si LeBron James. At kahit pilit niyang pinapakitang kalmado lang siya, aminado ang 21-year-old rookie na talagang excited siya sa loob. Sinubukan daw niyang umasta na parang normal lang ang lahat. Naka-headphones, naglalaro kasama ang mga kaibigan, at parang sanay na sanay makipag-usap sa isang superstar. Pero sa totoo lang, hindi raw niya mapigilan ang excitement dahil si LeBron James mismo ang kausap niya, at dito nagiging mas interesting ang partnership ng dalawa. Matapos ang napakagandang rookie season ni Edgecombe, marami ang naniniwalang malaki pa ang potential ng batang guard na ito. At ngayon, magkakaroon siya ng pagkakataong matuto mismo mula sa isang player na halos 2 dekada nang nasa pinakamataas na level ng NBA. At kung tutuusin, may magandang comparison dito. Parang si VJ Edgecombe na ang bagong Austin Reeves ni LeBron James. Nung nasa Lakers pa si LeBron, naging malaking bahagi ng kanyang career ang pagtulong at paggabay sa mga batang manlalaro tulad ni Austin Reeves. Ngayon naman, posibleng si Edgecombe ang maging bagong batang teammate na mapapakinabangan ng husto ang experience ni LeBron. At hindi lang scoring ang maaaring matutunan ni Edgecombe kay LeBron. Pwede niyang matutunan kung paano magbasa ng depensa, gumawa ng tamang desisyon sa pressure moments, maging mas mahusay na playmaker, at higit sa lahat kung paano maging consistent at professional sa loob at labas ng court. Imagine mo, rookie pa lang si Edgecombe, pero araw-araw niyang makikita at makakasama ang isang player na may napakalaking championship experience. Kung magagamit niya ng tama ang lahat ng matututunan niya kay LeBron, posibleng mas lalo pang bumilis ang development ni Edgecombe. At sa bagong Philadelphia 76ers, kung saan kasama rin niya sina Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown at LeBron James, napakalaki ng pagkakataon para sa batang guard na ito. From rookie sensation to future star, baka ito na ang susunod na malaking hakbang ni VJ Edgecombe. At kung magiging mentor niya si LeBron James, hindi malayong mas makita natin ang mas mature at mas dangerous na version ni Edgecombe sa kanyang second season. Kaya ang tanong, magiging bagong Austin Reeves ba talaga ni LeBron si VJ Edgecombe sa Philadelphia? Kayo mga idol, ano sa tingin nyo? Mas gaganda ba lalo ang laro ni VJ Edgecombe ngayong teammate na niya si LeBron James? Samantala, matapos ang malaking pagbabago sa roster ng Los Angeles Lakers ngayong off-season, marami ang naniniwalang mas naging competitive ang koponan para sa 2026-7 NBA season. Pero may isang dating NBA champion na hindi kumbinsido. Ayon kay Channing Frye, maaaring makapasok sa playoffs ang Lakers pero hindi niya nakikitang sapat ang kanilang kasalukuyang roster para gumawa ng malalim na playoff run at makipagsabayan sa mga tunay na powerhouse ng Western Conference. Para kay Frye, hindi si Luka Doncic ang problema ng Lakers. Ang malaking tanong daw ay kung sapat ba ang mga manlalarong inilagay ng Lakers sa paligid ng kanilang superstar. Bagamat nagdagdag ang Los Angeles ng mga pangalan tulad nina Walker Kessler, Colin Sexton at Kevin Looney, naniniwala si Frye na kulang pa rin ang Lakers sa athleticism, defense at overall depth na kinakailangan para makipagsabayan sa pinakamalalakas na koponan sa West. At dito naging mas matindi ang kanyang argumento. Ayon kay Frye, kung talagang nais ng Lakers na kopyahin ang formula ng Dallas Mavericks noong 2024 nang umabot sila sa NBA Finals kasama si Luka, kailangan nilang balikan kung ano talaga ang nakapaligid kay Doncic noon. Hindi lang basta shooters ang kailangan ni Luka, kundi mga athletic players na kayang tumakbo sa transition, gumawa ng sariling play, at higit sa lahat ay kayang magdepensa sa mataas na level. Isa rin sa pinakamalaking concern ni Frye ang defense ng Lakers. Sa isang conference na puno ng elite scorers at athletic wings, malaking problema umano kung hindi kayang protektahan ng Lakers ang kanilang perimeter. Lalo na kapag magkasama sa court sina Luka Doncic at Austin Reeves, maaaring subukan ng mga kalaban na paulit-ulit silang i-target sa defense. Para kay Frye, parang masyadong nakadepende ang bagong Lakers sa half-court basketball. At kung hindi sila magiging athletic at agresibo sa depensa, maaaring mahirapan silang makipagsabayan sa mga team na kayang maglaro ng mabilis at pisikal. Binanggit niya ang Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder at Houston Rockets bilang ilan sa mga kuponang mas nakikita niyang malakas kumpara sa Lakers. Maging ang Phoenix Suns, Utah Jazz at San Antonio Spurs ay hindi rin niya basta-bastang ibinukod. Pero syempre, hindi ibig sabihin nito na wala ng pag-asa ang Lakers. Sa katunayan, maaaring gamitin ni Luka Doncic at Rob Pelinka ang mga duda na ito bilang motivation. Malaki pa rin ang potensyal ng roster, lalo na kung magiging malaking factor si Walker Kessler sa depensa at rebounding, habang sina Luka at Austin Reeves naman ang mangunguna sa opensa. Ang malaking tanong ngayon ay kung mapapatunayan ba ng Lakers na mali si Channing Frye. Dahil sa papel ni Luka bilang bagong superstar ng franchise, hindi na sapat para sa Lakers ang simpleng playoff appearance. Ang tunay na sukatan ng kanilang off-season moves ay kung hanggang saan nila kayang dalhin ang koponan kapag dumating na ang playoffs. At kung sakaling maging healthy ang buong roster, mag-click ang chemistry at lumabas ang tunay na potensyal ng kanilang bagong additions, baka ibang Lakers ang makita natin pagdating ng postseason. Kaya kayo mga idol, sang-ayon ba kayo kay Channing Frye na hindi pa championship team ang Lakers? O tingin nyo, minamaliit lang niya ang bagong roster ni Luka Doncic? Got the screen from James, just enough shooting space. He's got 30. He used to work against Isaac and just, boy, got him on. Isaac said, hey, this is